Kabanata 2. May mabahong hininga ka. Tagasalin, endless fantasy. Mangyaring ipagpatuloy ang pagbabasa sa beta-oxynucleal, SOM. Leukemia. Ito ay isang uri ng sakit kung saan ang mga malignant na hematopoietic stem cell ay nag-clone ng kanilang mga sarili. Idineklara itong isang terminal na sakit ilang taon na ang nakararaan. Sa mga termino ng Chinese medicine, tinukoy ito bilang pagsisikip ng 5 pangunahing arc area na nagreresulta sa mahinang daloy ng dugo at sigla kapag ang mga selyulang cancer ay sumalakay sa mga buto. Kahit na ang sektor ng medikal ay binuo na ngayon at maaari itong gamutin sa pamamagitan ng chemotherapy at bone marrow transplant, ang proseso ng chemotherapy ay lubhang masakit. Samantala, ito ay nagkakahalaga ng 300,000 hanggang 500,000 yuan. Para sa mga magulang ni Ye Chen, 300,000 hanggang 500,000 yuan ang katumbas ng kanilang ipon sa buhay. Inay, kailan nangyari ito? Tanong ni Ye Chen pagkatapos huminga ng malalim. Nasaksihan niya ang napakasamang pangyayari nang makilala niya ang kanyang anak. Humihikbi si Wulan habang tinatakpan ang kanyang mukha. Sa ika-4 na taon pagkatapos mong mawala, si Meng Meng ay 3 na. Biglang uminit ang katawan niya at dumudugo ang ilong niya. Dinala namin siya ng iyong ama sa ospital at nalaman na ito ay leukemia. Hindi mabilang na ospital ang napuntahan namin, ngunit hindi bumuti ang sitwasyon ni Meng Meng. Sa halip, nagsimula itong lumala. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng bone marrow transplant o chemotherapy. Ang parehong mga pagpipilian ay masyadong marami para sa amin upang mahawakan at si Meng Meng ay napakabata. Paano niya kaya ang sakit ng chemotherapy? Gayunpaman, kung pupunta tayo para sa bone marrow transplant, aabutin ito ng daan-daang libong yuan. Ang iyong ama at ako ay talagang walang magawa. Dahil wala tayong magagawa, maaari lang kaming gumamit ng iyong ama ng ilang gamot para mapabagal ang kanyang sakit. Ang gamot lamang ay nagkakahalaga ng 1,000 yuan bawat bote. Ginastos namin ang lahat ng aming naipon sa nakalipas na taon. Mukha siyang morbid at guilty nang ilabas ang mapangwasak na sitwasyon. Kinuha ni Ye Chen ang bote ng gamot mula sa kamay ng kanyang ina. Nakita lang niya ang salitang Gelibek na nakasulat dito. Pagkatapos, tinanong niya kaagad paano si Yuhan. Panipi. Pinunasan ni Wulan ang kanyang mga luha at mukhang hindi komportable. Yuhan. Anong nangyari kay Yuhan? Si Ye Chen ay may pagbabago sa ekspresyon ng mukha, tila may napansin. Saglit na nagalinlangan si Wulan bago sinabing si Yuhan ay pilit na kinuha ng pamilya Sunong ikalawang kaarawan ni Meng Meng. Panipi. Agad na inangat ni Ye Chen ang kanyang ulo nang marinig iyon habang ang isang mabangis na tinang ay kumislap ng malalim sa kanyang mga mata. Ang pamilyang Su. Noon, nakilala ni Ye Chen si Su Yuhan noong nag-aral sila sa universidad. Siya ang campus queen noon na maraming manliligaw, ngunit mahal niya si Ye Chen na nagmula sa isang pangkaraniwang pamilya. Pagkatapos nilang simulan ang kanilang relasyon, nalaman ni Ye Chen ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Siya ay anak ng higanteng Beijing, ang pamilyang Su. Ano ang binibilang bilang isang higanti? Sa mga salita ng binata na nanunuya kay Ye Chen habang nakikipag-usap sa kanya ng mapagpakumbaba noon, may isang matandang kasabihan na nagsasabing, isang pulako na gustong kumain ng karne ng sin. Gayunpaman, sa aking pamilyang Su, lahat kayong mga magsasaka ay mas mababa pa sa mga pulaka. Langgam ka lang talaga. Kung hindi dahil kay Yuhan, ang pamilya kong Su ay hindi na mag-aalaga sa iyo na maliitin ka. Dahil isa kang langgam, dapat ay mayroon kang realisasyon sa isang langgam. Itigil ang pagkakaroon ng hindi makatutuhanang imahinasyon. Kung hindi, ginagarantiya ko na mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Panipi. Ayaw sumuko ni Ye Chen kapag nangyari iyon. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kailangan niyang gumawa ng isang mahusay na bagay upang patunayan ang kanyang sarili. Gayunpaman, may kumatok sa kanya nang pauwi na siya pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos ay itinali siya at itinapon sa Surge River. Ito ay isang no-brainer na ito ay ang gawain ng pamilya Su. Dahan-dahang kinuyam ni Ye Chen ang kanyang mga kamao habang iniisip niya ang puntong ito. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng labi niya. Su family, salamat sa iyo, hindi lang ako, si Ye Chen, ay hindi namatay pagkatapos na ihagis sa ilog, ngunit bumalik din ako sa lungsod sa buong kamahalan bilang emperador ng langit. Makikita mo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng isang langgam at kung ano ang tunay na takot. Panipi. Inisip ni Wulan na galit si Ye Chen nang makita niyang natahimik siya. Ipinaliwanag niya kaagad, Xiao Chen, huwag mong sisihin si Yuhan. Since wala ka, we asked her to abort the child because your father and I don't want her to suffer. Gayunpaman, ang hanggal na babaeng iyon ay nagpumilit na maghintay sa iyong pagbabalik. Ginawa pa niya ang mga gawaing bahay at pumasok sa trabaho habang siya ay buntis. Siya rin ang nag-aalaga kay Meng Meng hanggang sa magdalawa siya. Nang dumating ang mga tao mula sa pamilyang Su, wala siyang pagpipilian kundi sundin sila. Inay, alam ko. Nagdusa siya sa lahat ng mga taon na ito, nakangiting sabi ni Ye Chen, ngunit lumalaki ang deadline sa kanyang mga mata. Sa paghusga sa karakter ni Su Yuhan, hindi niya iiwan ang kanyang anak kung hindi siya pinilit. Maaaring gumamit ang pamilya Su ng ilang maruruming pamamaraan tulad ng paggamit sa mga magulang ni Ye Chen para banta siya. Pinunasan ni Wulan ang kanyang mga luha habang nagsasalita, ni minsan ay hindi nakabalik si Yuhan mula noong umalis siya. Ni hindi niya ako makontak o ang tatay mo. Siguradong marami siyang naranasan sa buong panahong ito. Simula nung nalaman naming may leukemia si Meng Meng, hinanap siya ng tatay mo sa Beijing. Sa huli, itinaboy siya ng pamilyang Su at nabali ang kanyang binti. Balang araw, ibabalik ko si Yuhan. Ipinapangako ko na ang araw na iyon ay hindi masyadong malayo. Malamig na ngumiti si Ye Chen, ang galit sa loob niya ay sumikat. Paano isisiwalat ng pamilyang Su kay Su Yuhan na may leukemia si Meng Meng? Kung gagawin nila, siguradong magagalit siya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wulan nang tila naramdaman niya ang nasa isip ni Ye Chen, huwag kang magulo. Hindi namin kayang masaktan ng pamilya Su. Matanda na kami. Ang tanging inaasahan namin sa buhay na ito ay malusog kayo ni Meng Meng. Si Meng Meng lang. Huwag kang mag-alala, inay. Natutunan ko ang ilang mga medikal na kasanayan sa loob ng ilang taon na wala ako. Kaya kung gamutin ang sakit ni Meng Meng, ngunit nangangailangan ito ng ilang oras para magawa iyon, pag-alo ni Ye Chen sa kanya na may nakakapanatag ng ngiti. Para sa mga ordinaryong tao, ang leukemia ay hindi naiiba sa isang nakamamatay na sakit. Gayunpaman, para sa kanya, ang Mad Southern Immortal, isang rebirth pill lang ang kailangan para mabigyan ng bagong buhay si Meng Meng, pati na rin muling buuin ang kanyang vital energy at dugo. Ang tanging kahirapan ay ang rebirth pill ay nangangailangan ng isang foundation building cultivation base upang pinuhin. Gayunpaman, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay naubos na. Hangga't mayroon siyang sapat na espiritual na enerhiya, posible para sa kanya na maging immortal muli sa magdamag.
Bagamat iyon ang nangyari, nanatiling immortal ang kanyang katawan. Tila kailangan niyang mag-isip ng mga paraan upang mabawi ang kanyang cultivation base sa lalong madaling panahon. Buti sana kung makaka-recover lang siya ng konti. Sa oras na iyon, maaari na niyang pinuhin ang isang chi blood pill upang makatulong na sugpuin ang sakit ni Mengmeng. Ang epekto ay magiging 100 beses na mas malakas kaysa sa bagay na tinatawag na Gleevec. Lihim na nagdesisyon si Ye Chen. Bumantong hininga si Wulan at walang sinabi. Itinuring niya lang na pampalubag-loob ang sinabi ni Ye Chen. Sa sandaling ito, isang away ang sumiklab sa labas ng bahay. Natigilan, tumayo si Wulan para maglakad papunta sa pinto. Bumalik na ang tatay mo. Panipi. Agad siyang naabutan ni Ye Chen. Pagdating ng mag-ina sa labas ng bahay, nakita nila ang isang lalaking